Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat sandali ng ating buhay, may mga kwentong nabubuo, mga kwento ng pag-ibig, pighati, at katatagan. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong inakala mong magiging iyong kanlungan habang buhay. Paano ka babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay winasak ng taong pinagkatiwalaan mo ng lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata, Ang Gabi ng Pagtataboy. Lumamagapak ang basang bag sa sementadong sahig sa labas ng kanilang inuupahang kwarto. Kasabay ng malakas na kulog ang pagbagsak nito at tila nakikisabay ang langit sa hagupit na nararamdaman ng puso ni Liwayway Dalisay. Mahigpit niyang niyakap ang 3 araw pa lamang niyang sanggol na si Sinag na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob at labas ng kanilang tahanan. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, malamig at walang awa, tulad ng mga matang nakatitig sa kanya ngayon. Tapos na tayo, Liwayway. Ang boses ni Bulan Roca, ang kanyang asawa, ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang 5 taon nilang pagsasama ay isang duming kailangan na lamang niyang walisin palabas ng pinto. Bulan, parang awa mo na. Halos pabulong na pakiusap ni Liwayway. Ang bawat salita ay tila punyal na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Kagagaling ko lang sa ospital. Ang anak natin. Saan kami pupunta? Hindi siya sinagot ni Bulan. Ang mga mata nito ay nakatuon sa daan na para bang may hinihintay na mas mahalaga. Ang kamay nito ay walang pakundangang itinuro ang pinto. Umalis na kayo. Ngayon na. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway. Ito ba talaga ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay? Ang lalaking umiyak sa tuwa nang malaman nilang magkakaanak na sila? Ang mga alaala ay tila mga multong nagpapahirap sa kanya. Ang mga matatamis na pangako ni Bulan noon ay lason na. Unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa ngayon. Isang makisig na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto nito. At isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit ang lumabas, pinapayungan ng driver, si Amara Sandoval. Ang buhok niyang kulay tsokolate ay hindi nabasa ng ulan. Ang mukha niyang perpekto ay walang bahid ng kahit anong emosyon, maliban sa isang malamig na pagtatagumpay. Dumaan ito sa tabi ni Liwayway na parang hindi siya nakikita, na parang isa lamang siyang basahan sa daan. Isang tingin ng pandidiri ang ipinukol nito sa kanya bago pumasok sa loob ng kwartong dati ay tinatawag niyang tahanan. Iyon na ang hudyat. Wala na siyang babalikan. Pinulot ni Liwayway ang nag-iisang bag na naglalaman ng lahat ng natitira sa kanyang buhay. Ilang pirasong lampin para kay Sinag, isang damit na pampalit para sa sarili, at ang basag niyang puso. Habang naglalakad siya palayo, bawat hakbang ay tila milya-milya ang bigat. Hindi siya lumingon. Hindi niya na kayang makita ang pinto kung saan minsang namuo ang kanyang mga pangarap. Ang parehong pinto na ngayon ay isinara para sa kanya magpakailanman. Ang mga ilaw ng poste sa lungsod ng Pag-asa ay malabo sa gitna ng ulan. Ang kanilang sinag ay tila mga luhang dumadaloy sa kalye. Naglakad si Liwayway ng walang patutunguhan. Ang tanging kanlungan ay ang manipis na kumot na bumabalot kay Sinag. Ang katawan niya ay nanlalambot pa mula sa panganganak. Bawat ugat ay sumisigaw sa sakit at pagod. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa kirot ng pagtataksil na dumudurog sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang kanilang kasal. Simple, ngunit puno ng pangako. Ikaw ang liwayway ng buhay ko. Bulong ni Bulan sa kanya noon. Mga salitang naging abo na ngayon.
Naalala niya ang gabi kung kailan nila binuo si Sinag, puno ng pagmamahal at pag-asa. Paano nangyari ito? Kailan nagsimulang mamatay ang lahat? Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed na may butas-butas na bubong. Dahan-dahan siyang umupo sa malamig na sementadong upuan. Giniginaw siya, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding kalungkutan. Gising na si Sinag at nagsisimula ng umiyak, naghahanap ng init at pagkain. Sa kabila ng sariling pighati, ang pagiging ina ang nanaig. Inayos niya ang kanyang damit at pinasuso ang kanyang munting anghel. Habang umiinom ng gatas si Sinag, ang mga luha ni Liwayway ay nagsimulang tumulo, humahalo sa ulan na tumatama sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang payapang mukha ng kanyang anak. Siya na lang ang meron si Liwayway. Siya na lang ang dahilan para mabuhay. Ngunit paano? Paano niya itataguyod ang isang musmos kung pati sarili niya ay hindi na niya kayang buhatin? Wala siyang pera. Wala siyang pamilya sa syudad. Wala siyang matatatakbuhan. Nang matapos si Sinag, muli niya itong niyakap ng mahigpit. Patawarin mo si nanay, anak. Bulong niya sa hangin. Hindi ko alam kung paano. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumusuko sa pagod, ngunit ang pagpikit ay nagdulot lamang ng mas matinding sakit. Nakita niya ang mukha ni Bulan, ang ngiti ni Amara. Tumayo siyang muli. Kailangang magpatuloy. Kailangang makahanap ng masisilungan. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging haligi ng buhangin. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang ingay ng ulan at trapiko ay tila humihina, napapalitan ng isang ugong sa kanyang tainga. Sa gitna ng isang madilim na eskinita, sa tabi ng mga nabubulok na basura, hindi na nakayanan ng kanyang katawan. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Sa huling lakas na natitira, sinubukan niyang protektahan si Sinag mula sa pagbagsak. Niyakap ito ng buong higpit habang siya mismo ay bumagsak sa basang kalsada. Ang lamig ng semento ay gumapang sa kanyang likod. Ang ulan ay patuloy sa paghugas sa kanyang mukha. Malapit na siyang mawalan ng malay. Ang takot na baka may mangyaring masama sa kanyang anak ang tanging nagpapanatili sa kanya na mulat. At bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan, may isang aninong tumayo sa kanyang harapan. Hindi niya maaninag ang mukha. Ang tanging nakita niya sa nanlalabo niyang paningin ay isang pares ng mga paang luma, nakatapak at kulubot sa putik. Isang pamilyar na amoy, ang unang gumising sa diwa ni Liwayway. Amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at luya, ang halimuyak na madalas niyang naamoy sa kanilang probinsya kapag mayroong may sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na ang madilim at basang eskinita ang kanyang nakita. Nakahiga siya sa isang manipis na banig sa sahig na gawa sa kawayan. Ang bubong ay yero at ang mga dingding ay pinagtagpi-tagping kahoy at karton. Maliit ang silid, simple, ngunit malinis. May isang maliit na bintana kung saan sumisilip ang mapusyaw na liwanag ng umaga. Senyales na tapos na ang masamang panaginip ng nagdaang gabi. Ngunit agad na napalitan ng matinding takot ang kanyang bahagyang pagkalito. Si Sinag! Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang tiyan at ulo ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Sariwa pa ang tahi ng kanyang panganganak. Binaliwala niya ang sakit. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Saan ang anak niya? Ang huling alaala niya ay ang pagyakap dito ng mahigpit bago siya bumagsak. Anak ko, nasaan ang anak ko? Puno ng pagkasindak ang kanyang tinig. Huwag kang mag-iskandalo dyan, baka magising ang bata. Isang magaspang at matandang boses ang sumagot mula sa isang sulok. Napalingon si Liwayway at doon niya nakita ang isang babaeng nakaupo sa isang mababang silya nakatalikod sa kanya. Kulay abo na ang buhok nitong nakapusod. Ang balat nito sa braso ay kulubot na,
Sinunog ng araw. Dahan-dahan itong humarap at nakilala ni Liwayway ang mga mata nito. Mga matang pagod na sa paghamon ng buhay, ngunit mayroong kislap ng hindi matatawarang katatagan. Sa kandungan ng matanda, mahimbing na natutulog si Sinag, nababalot ng isang malinis, ngunit lumang kumot. Nakahinga ng maluwag si Liwayway. Ang luhang kanina'y dala ng takot ay naging luha ng pasasalamat. Salamat po. Salamat po. Paulit-ulit niyang sinabi. Ang tinig ay basag. Tinaasan lamang siya ng kilay ng matanda. Huwag kang magpasalamat sa akin. Nakita ko kayo sa tambakan ng basura. Kung hindi ko kayo pinulot, baka nilagnat na, yang anak mo? O mas masahol pa, kumain ka. Itinuro nito ang isang maliit na mangkok ng lugaw na may itlog sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Umuusok pa ito. Sinubukan ni Liwayway na umupo ng maayos. Bawat galaw ay may kasamang sakit, ngunit tiniis niya. Inabot niya ang mangkok. Gutom na gutom siya, ngunit mas nangingibabaw ang hiya. Sino po kayo? Bakit niyo po kami tinutulungan? Ang pangalan ko ay Luningning. Lola Ning na lang ang itawag mo. Sagot nito habang maingat na inihiga si Sinag sa isang duyang gawa sa pinagdugtong-dugtong na tela. At tinulungan kita dahil hindi ako hayop para hayaan ang isang mag-inang mamatay sa gitna ng ulan. Ngayon, ubusin mo yan bago pa lumamig. Walang pag-aalinlangan na kinain ni Liwayway ang lugaw. Ito na yata ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Bawat subo ay nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan at pag-asa sa kanyang nanlulumong puso. Nang matapos siya, inabutan siya ni Lola Ning ng isang basong tubig at isang tuyong damit. Magpalit ka. Basa pa rin yang suot mo. Ang mga salita nito ay utos, walang lambing, ngunit ang kanyang mga kilos ay puno ng pagkalinga. Habang nagpapalit si Liwayway sa likod ng isang kurtinang nagsisilbing harang, doon niya napagmasdan ang kabuuan ng tirahan ni Lola Ning. Ang sahig ay malinis, ang iilang gamit ay maayos na nakasalansan. Sa isang sulok, may mga sako na puno ng mga pinulot na bote, lata, at mga retaso ng tela. Mga bagay na basura sa paningin ng iba, ngunit tila kayamanan sa may-ari nito. Umiyak na naman ang prinsipe mo, sabi ni Lola Ning. Kinuha nito si Sinag mula sa duyan. Oras na yata para sa gatas niya. Lumapit si Liwayway, ngunit pinigilan siya ng matanda. Mahina ka pa. Ako na. Kumuha ito ng isang maliit na kahon kung saan nakatago ang ilang sachet ng gatas na pangsanggol. Maingat nitong tinimpla iyon gamit ang malinis na tubig mula sa isang galon. Paano po kayo? May gatas kayo? Nagtatakang tanong ni Liwayway. Inipon ko yan. Bigay ng isang foundation. Itinatabi ko para kung sakaling kailanganin. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Inabot nito ang bote kay Liwayway. Habang pinapadede ni Liwayway si Sinag, tahimik lang na nagmamasid si Lola Ning. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kapayapaan. Sa kabila ng kalupitan ng mundo na naranasan niya kagabi, narito ang isang estranghero na nagbukas ng kanyang tahanan, isang anghel na nagkatawang tao bilang isang matandang mambabakal. Ang kanyang mga mata ay muling gumala sa paligid at nahagip nito ang isang bagay sa pinakasulok ng bahay, natatakpan ng isang maruming puting tela. Isang pamilyar na hugis dahil sa kuryosidad, nang maibalik na si Sinag sa duyan, dahan-dahan siyang lumapit dito. Hinawi niya ang tela. Tumambad sa kanya ang isang luma at kinakalawang na makina ng pananahi. Ang tatak nito ay kupas na. Ang pedal ay tila matagal nang hindi nayapakan. Ngunit para kay Liwayway, hindi ito isang piraso ng basura. Isang matamis na alaala ang bumalik sa kanya. Ang kanyang yumaong ina
isang mananahi na tinuturuan siyang gamitin ang ganitong makina. Ang sinulid at karayom, anak, sabi nito sa kanya noon, kayang pagdugtungin ang anumang bagay na napunit. Hinaplos ni Liwayway ang malamig na bakal ng makina. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang itaboy siya ni Bulan, isang maliit na ideya, isang sinag ng pag-asa, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ginagamit niyo po ba ito, Lola Ning? Tanong ni Menia, ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi lumingon si Lola Ning mula sa kanyang pag-aayos ng mga retaso. Ang boses nito ay bumalik sa dati nitong pagiging sarkastiko. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong lungkot. Sira na yan, sagot nito. Tulad ng buhay ng maraming tao. Ang mga salita ni Lola Ning ay tumatak sa isipan ni Liwayway. Sira na yan, tulad ng buhay ng maraming tao. Isang patutsada na tila hindi lang para sa makina, kundi para na rin sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang apoy ang nag-alab sa puso ni Liwayway. Kung ang isang makina ay pwedeng ayusin, bakit hindi ang isang buhay? Kinabukasan, habang natutulog pa si Sinag at nag-aayos ng mga kalakal si Lola Ning sa labas, nilapitan ni Liwayway ang matanda nang may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Lola Ning, mahinahon niyang sabi, gusto ko po sanang subukang ayusin yung makina. Huminto sa ginagawa ang matanda at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. At ano namang alam mo, sa pagkukumpuni ng makinang yan, mas matanda pa yan sa'yo. Marunong po akong manahi, tinuruan po ako ng nanay ko, paliwanag ni Liwayway. Gusto ko pong subukan. Para po may magawa ako. Para makatulong po ako sa inyo. Kahit sa pagkain lang. Ilang segundong tinitigan ni Lola Ning si Liwayway na para bang sinusukat ang kanyang katatagan. Sa huli, nagkibit-balikat ito. Abay bahala ka. Huwag mo lang lalong sisirain yan at baka hindi ko na maibenta ng kilo sa junk shop. Ang mga salitang yon, kahit tunog walang pakialam, ay sapat na para kay Liwayway. Iyon ay isang pahintulot. Nang gabing iyon, habang ang buong baryo dagat-dagatan ay nababalot na ng katahimikan, si Liwayway naman ay nagsisimula pa lang sa kanyang gawain. Gamit ang langis na galing sa kusina at isang lumang basahan, sinimulan niyang linisin ang makina. Bawat kuskos niya ay nag-aalis hindi lang ng alikabok at kalawang, kundi pati na rin ng mga alinlangan sa kanyang puso. Ang bawat tornilyo na kanyang hinigpitan ay tila nagpapatibay din sa kanyang kalooban. Mula sa bintana, lihim siyang pinapanood ni Lola Ning. Walang salitang namumutawi sa bibig ng matanda. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang isang kislap ng paghanga at marahil, isang guhit ng sarili niyang nakaraan. Nakikita niya sa determinasyon ni Liwayway ang isang apoy na matagal nang namatay sa sarili niyang puso. Mag-uumaga na nang sa wakas, matapos ang ilang oras ng pagsubok, pag-aayos at panalangin, umikot ang gulong ng makina nang walang sagabal. Pinindot ni Liwayway ang pedal at isang pamilyar, ritmikong tunog ang pumuno sa munting silid. Tik-tak, tik-tak-tak, iyon ang pinakamagandang musikang naririnig niya sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya sinayang ang pagkakataon. Kinuha niya ang isang sakong puno ng mga retasong tela na itinabi ni Lola Ning. Mayroong mga piraso ng kupas na maong, mga retaso ng kurtinang bulaklakin, at mga gilid ng telang pang-upholstery. Sa paningin ng iba, ito ay basura. Ngunit sa mga mata ni Liwayway, ito ay isang canvas na naghihintay ng bagong buhay. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may sariling isip, ginagabayan ng mga alaala ng kanyang ina. Gupit dito, dugtong doon. Pinagsama niya ang tigas ng maong at ang lambot ng bulaklakin. Ang bawat tahi ay maingat at puno ng damdamin. Ang karayom ay sumasayaw sa kanyang mga daliri na parang sinulid na nagdurugtong sa kanyang kahapon at sa isang posibleng bukas. Hindi niya namalayan ang oras.
Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng makina at ang mahimbing na paghinga ni Sinag sa duyan. Kinabukasan, pagising ni Lola Ning, tumambad sa kanya ang isang obra. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang isang bag na hindi mo makikita sa kahit saang department store. Isang tote bag na gawa sa pinagtagpi-tagping tela, may bulsa sa harap na gawa sa maong, at may palamuting maliit na bulaklak na gawa sa retasong seda. Hindi ito perpekto, may mga tahi na hindi pantay, ngunit ito ay buo, matibay, at higit sa lahat, may kwento. Pagkatapos mag-almusal, nagpaalam si Liwayway. Lola, susubukan ko lang po itong ibenta sa palengke. Babalik din po ako kaagad para kay Sinag. Pumayag si Lola Ning. Iniabot sa kanya ang isang supot ng pandesal. Kumain ka sa daan. Sa palengke, humanap si Liwayway ng isang maliit na pwesto. Inilatag niya ang kanyang nag-iisang produkto sa isang malinis na karton. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba at hiya. Ang mga tao ay dumadaan, sumusulilyap, ngunit walang humihinto. Nagsimula siyang panghinaan ng loob. Marahil ay tama si Lola Ning, marahil ay basura lang talaga ang gawa niya. Nang akma na sana niyang ililigpit ang kanyang paninda, isang dayuhang babae na may dalang kamera ang huminto sa kanyang harapan. Wow, that's beautiful, sabi nito. Ang mga mata ay kumikinang. Did you make this? Tumangulang si Liwayway, hindi makapagsalita. It's so unique. I love it. How much? Nataranta si Liwayway. Hindi niya alam kung magkano ang dapat niyang isagot. Sa isip niya, kahit 100 piso lang ay sapat na. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita ulit ang dayuhan. I'll give you 500 pesos for this. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. 500 piso? Para sa isang bag na gawa sa basura? Mabilis siyang tumango bago pa magbago ang isip ng babae. Inabot nito ang pera. Kinuha ang bag na may ngiti sa labi at umalis. Naiwang tulala si Liwayway. Hawak-hawak ang 500 pisong papel na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi lang ito pera. Ito ay patunay. Patunay na may halaga ang kanyang mga kamay. Patunay na may pag-asa. Sa sandaling iyon, isinilang ang isang ideya, isang pangalan. Likha kamay ni Liwayway. Nagmamadali siyang umuwi. Ang puso ay umaapaw sa tuwa. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Lola Ning na nagpapatulog kay Sinag. Walang imik na inilapag ni Liwayway ang kalahati ng pera sa mesa. Para po sa inyo, Lola. Para sa bahay at sa pagkain. Tiningnan ni Lola Ning ang pera. Pagkatapos ay tumingin kay Liwayway. Walang ngiti sa labi ng matanda. Ngunit merong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, isang pagtanggap. Kinuha niya ang pera nang walang salita. At para kay Liwayway, ang katahimikang yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang papuri. Habang naglalakad siya pabalik mula sa maliit na tindahan sa kanto, matapos bumili ng gatas para kay Sinag at kape, para sa kanila ni Lola Ning, isang pamilyar na sasakyan ang dumaan sa makitid na kalye ng kanilang baryo. Isang itim, makintab na kotse na hindi nababagay sa maputik na daan. Natigilan si Liwayway. Bumagal ang takbo ng sasakyan. Mula sa bintanang bahagyang nakabukas, nakita niya ang isang mukha. Ang mukha na parehong nagbigay sa kanya ng sukdulang saya at sukdulang sakit. Si Bulan. Nagkatitigan sila sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita ni Liwayway ang gulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng inis at pagtataka. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita na siya, ang babaeng itinapon niya sa gitna ng ulan, ay nakatayo pa rin. Humihinga at nabubuhay. Biglang bumilis ang takbo ng sasakyan at nawala sa may kanto. Nag-iwan ng alikabok at ng isang mabigat na kaba sa dibdib ni Liwayway. Ang pagkikita nila ni Bulan ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa puso ni Liwayway.
Ngunit pinili niyang isantabi iyon. Wala siyang panahon para sa takot. Ang bawat minuto na kanyang sasayangin sa pag-iisip sa lalaking nagwasak sa kanya ay isang minutong ninanakaw mula sa kinabukasan ng kanyang anak. Kaya't ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at oras sa kanyang mga likha. Ang isang bag ay naging 2, naging 10. Bawat isa ay may sariling pagkakakilanlan, pinaghalong disenyo at kulay na sumasalamin sa kanyang mga pangarap at sa mga retasong kanyang pinupulot. Ang maliit na sulok sa bahay ni Lola Ning ay naging isang munting paggawaan. Ang ritmikong tunog ng makina ng pananahi ang naging musika ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi nagtagal. Kumalat sa maliit na komunidad ng Baryo Dagat-Dagatan ang balita tungkol sa mga bag ni Liwayway. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan lamang siya nang may awa ay nagsimula, nang tumingin, nang may paghanga. Isang hapon, habang abala siya sa paggupit ng tela, at si Lola Ning naman ay nagpapatulog kay Sinag, isang babaeng nasa katanghalang gulang at maayos ang pananamit ang maingat na pumasok sa kanilang bakuran. Nagpakilala ito bilang si Aling Rosa, ang may-ari ng isang souvenir shop sa sentro ng lungsod. Magandang hapon, bati nito. Ang mga mata ay namamanghang nililibot ang mga nakasabit na bag sa dingding. Narinig ko mula sa isa kong suki ang tungkol sa mga gawa mo. Pwede ko bang tingnan? Hindi makapaniwala si Liwayway. Pinapasok niya si Aling Rosa at ipinakita ang kanyang mga likha. Hinawakan at sinuri ng ginang ang bawat isa. Kahanga-hanga, sabi ni Aling Rosa. Ang bawat isa ay may puso. Hindi ito tulad ng mga mass-produced na bag na galing sa pabrika. Magkano ang isa nito? Sinabi ni Liwayway ang presyo, halos pabulong sa kaba. Masyadong mura. Sagot ni Aling Rosa na ikinagulat niya. Ang ganitong klaseng gawa, dapat mas mataas ang halaga. Kumuha ito ng 5 bag. Pero hindi lang yan ang pinunta ko rito. Gusto kong mag-order. Po? Order po? Oo, 50 piraso. Iba-ibang disenyo. Kaya mo ba sa loob ng 1 buwan? Pakiramdam ni Liwayway ay mananalo siya sa loto. 50 piraso. Ito na ang pagkakataon niyang makaipon ng sapat na pera para makahanap ng sarili nilang mas disenteng tirahan ni Sinag. Ito na ang simula ng tunay na pagbabago. Opo, kakayanin ko po. Mabilis niyang sagot. Ang puso ay umaapaw sa tuwa. Nang makaalis si Aling Rosa, halos magtatalon sa tuwa si Liwayway. Niyakap niya si Lola Ning na sa unang pagkakataon ay hindi nagpakita ng pagkairita, bagkus ay isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang pinaplano niya kung paano sisimulan ang malaking order, tumunog ang luma at gasgas ng cellphone ni Lola Ning. Isang tawag mula sa probinsya. Ang nanay niya. Nay, kumusta na po kayo? Masayang bati ni Liwayway, sabik na ibalita ang magandang nangyari. Ngunit isang humihikbing boses ang kanyang narinig sa kabilang linya. Anak, Liwayway, ang tatay mo. Biglang kinabahan si Liwayway. Bakit po, Nay? Anong nangyari kay tatay? Inatake na naman sa puso kaninang umaga. Humagulgol ang kanyang ina. Sabi ng doktor, kailangan na talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi ko alam. Anak, hindi ko alam kung magtatagal pa siya. Ang balita ay parang isang malaking bato na biglang ipinatong sa kanyang dibdib. Operasyon. Ang salitang iyon ay katumbas ng isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit gumawa pa siya ng 1,000 bag. Ang lahat ng pag-asa na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Magkano daw po ang kailangan, Nay?
Tanong niya, kahit alam niyang ang sagot ay dudurog sa kanya. Narinig niya ang kaluskos ng papel sa kabilang linya. 250,000 piso anak, para sa operasyon pa lang yun. 250,000 piso, pakiramdam ni Liwayway ay nawalan siya ng hangin. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Pagkatapos ng tawag, napaupo na lang siya sa sahig, tulala. Ang bigat ng mundo ay muling bumalik sa kanyang mga balikat. Ngayon, hindi na lang kinabukasan ni Sinag ang nakasalalay sa kanya, kundi pati ang buhay ng kanyang ama. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo. Si Liwayway ay nagtatrabaho na parang isang makina. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa hating gabi, ang tanging maririnig sa kanilang bahay ay ang tunog ng pananahi. Natutulog lang siya ng 2 o 3 oras. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na eye bags. Ang kanyang mga daliri ay may mga kalyo at tusok ng karayom. Napansin ito ni Lola Ning. Isang gabi, habang nagkakape sila, nagsalita ito. Magdahan-dahan ka, Liwayway. Ang katawan mo ay hindi makina. Kailangan ko po, Lola. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay pagod. Kailangan ko pong kumita para kay tatay. Hindi na umimik ang matanda. Ngunit kinabukasan, nagsimula itong tumulong sa mga simpleng gawain. Pag-aalis ng mga sobrang sinulid, pagkakabit ng mga butones. Hanggang sa isang araw, umupo ito sa tabi ni Liwayway. Akin na yan, sabi nito. Tinutukoy ang isang partikular na mahirap tahiin na parte ng bag. May mas mabilis na paraan dyan. Kinuha nito ang tela at sinulid. At sa ilang mabilis ngunit ekspertong galaw, ipinakita nito kay Liwayway ang isang teknik sa pananahi na hindi niya pa nakikita kailanman. Isang teknik na nagpabilis at nagpalinis sa kanyang trabaho. Doon napagtanto ni Liwayway na si Lola Ning ay hindi lang isang simpleng matanda. Mayroon itong malalim na kaalaman sa sining na kanyang ginagawa. Sa tulong ni Lola Ning, unti-unti niyang natatapos ang order. Ngunit kasabay ng bawat natatapos na bag ay ang pagdating ng isa pang suliranin. Isang umaga, isang kartero ang naghahanap sa kanya. Dahil wala siyang permanenteng tirahan, ang sulat ay ipinadala sa address ng dati nilang inuupahan ni Bulan. Ang mabait na landlady ang nagturo sa kartero kung saan siya matatagpuan. Isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ito. Ang logo ng isang law firm ang nakatatak sa itaas. Binasa niya ang mga nakasulat sa papel. Ang mga legal na terminolohiya ay mahirap intindihin, ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Tila isang malamig na punyal na itinarak sa kanyang puso. Petition for sole custody of the minor child, Sinag Dalisay Roca. Ang nagpetisyon, Bulan Roca. Ang matamis na alak ay dumaloy sa lalamunan ni Bulan Roca, ngunit hindi nito kayang pawiin ang pait na nanunuot sa kanyang sistema. Nakatayo siya sa isang balkonahe na may tanawin ng kumikinang na lungsod ng pag-asa, napapalibutan ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ang suot niyang Italian suit ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang taong sahod ni Liwayway, at ang relo sa kanyang pulso ay kayang bumili ng bahay at lupa sa probinsya. Sa paningin ng lahat, si Bulan Roca ay isang taong matagumpay. Isang tumataas na bituin sa mundo ng real estate. Isang lalaking karapat-dapat sa magandang si Amara Sandoval, na kasalukuyang nakikipaghalakhakan sa mga amiga nito sa kabilang sulok ng party. Ngunit ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang galing ng presentation mo kanina, Roca. Bati ng ama ni Amara, isang maimpluwensyang negosyante. That high-rise condominium project you're proposing, ambitious, I like it. Ngumiti si Bulan. Isang ngiting sanay na niyang isuot na parang maskara. Thank you, Tito. I believe in dreaming big. You don't achieve greatness by staying small. Ang totoo, ang proyekto na kanyang ipinipresenta ay pawang mga drawing at plano lamang na kinuha niya mula sa internet. Ang kanyang kumpanya
ay isang pangalan lamang na nakarehistro, walang opisina, walang empleyado. Ang puhunan niya ay ang laway niya at ang pera ni Amara na walang awang winawaldas niya para mapanatili ang ilusyon ng tagumpay. Ang buhay niya ay isang kastilyong buhangin, maganda sa labas, ngunit isang malakas na alon lang ang kailangan para gumuho. At ang along iyon ay may pangalan, Liwayway. Ilang linggo na ang nakalipas mula noong nakita niya ito sa baryo dagat-dagatan. Ang imahe niya, payat, mukhang pagod, ngunit may dignidad habang naglalakad, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi dapat siya ganoon. Dapat ay nagmamakaawa siya, umiiyak, talunan. Iyon ang nararapat sa isang babaeng hindi marunong makontento, isang pabigat sa kanyang mga pangarap. Pero ang mas hindi niya matanggap ay ang mga bulong-bulungan na nagsimulang umabot sa kanyang pandinig. Sa isang coffee shop, habang naghihintay kay Amara, narinig niya ang dalawang babae sa kabilang mesa na nag-uusap. Nakita mo na ba yung mga bag na likha kamay? Ang ganda, di ba? Gawang kamay daw mula sa mga retaso. Oo, nakita ko sa post ng isang influencer, unique daw. I want one. Dahil sa kuryosidad, hinanap niya ito online at doon niya nakita. Isang maliit, ngunit lumalagong social media page, mga litrato ng mga bag na malinaw na gawa sa parehong estilo ng mga basahang ginagawa ni Liwayway noon. At ang pangalan ng brand, likha kamay ni Liwayway. Isang mainit na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Inggit. Paanong ang isang babaeng itinapon niya sa basura ay nagagawang lumikha ng isang bagay na pinupuri ng iba? Paanong nagkaroon ito ng karapatang maging matagumpay habang siya ay nabubuhay sa kasinungalingan? Ang tagumpay ni Liwayway, gaano man kaliit, ay isang direktang insulto sa kanya. Isang salamin na nagpapakita kung ano siya talaga. Isang huwad. Ang tensyon sa pagitan nila ni Amara ay nagsisimula na ring maramdaman. Bulan, kailan ko ba makikita ang opisina mo? Tanong nito isang gabi, habang nakahiga sila sa kanilang malambot na kama. You keep talking about these big projects, but I haven't seen anything concrete. My father is starting to ask questions. Soon, babe. Soon. Sagot niya. Hinalikan ito para matigil ang usapan. May mga inaayos lang. You know how business is. Trust me. Ngunit alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Kailangan niya ng alas. Isang bagay na maipapakita sa pamilya ni Amara. Isang bagay na magpapatunay na siya ay isang taong responsable at may kakayahang magtaguyod ng pamilya. At doon pumasok sa isip niya si Sinag, ang kanyang anak. Ang anak na halos hindi niya naisip mula nang itaboy niya ito. Ngunit ngayon, bigla itong naging mahalaga. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pakinabang. Kung makukuha niya ang kustodya ng bata, maipapakita niya sa lahat na siya ay isang mapagmahal na ama. Isang family man, magiging malaking puntos iyon sa ama ni Amara. At higit sa lahat, ito ang pinakamabisang paraan para durugin si Liwayway. Sisinag ang puso ni Liwayway. Kung aagawin niya ito, para na rin niyang pinatay ang kaluluwa ng dating asawa. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ng isang kilalang abogado. Gusto kong makuha ang sole custody ng anak ko, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Ano ang grounds mo? Tanong ng abogado. Ang ina ng bata ay unstable. Walang kagatol-gatol na sagot ni Bulan. Wala siyang permanenteng tirahan. Nakatira siya sa isang squatter area, isang mapanganib na lugar para sa isang sanggol. Wala siyang matinong trabaho. Samantalang ako, itinuro niya ang kanyang sarili. Mayroon akong kakayahang bigyan ng anak ko ng magandang kinabukasan. Ipinakita niya ang mga bank statement, ang mga business proposal, at ang mga litrato ng magara nilang kondominium. Isang perpektong larawan ng katatagan at karangyaan. Matapos isampa ang kaso, nagtungo si Bulan sa baryo dagat-dagatan.
Kailangan niyang personal na makita ang reaksyon ni Liwayway. Kailangan niyang lasapin ang kanyang tagumpay. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga tela sa labas ng barong-barong. Ang pagod ay bakas sa mukha nito. Ngunit ang apoy sa mga mata nito ay hindi pa rin namamatay. Lalo siyang nainis. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Liwayway. Inilabas ni Bulan ang isang ngiting mapang-asar. Nabalitaan ko ang munti mong negosyo. Impressive! But let's get to the point. Lumapit siya. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Nakatanggap ka na ba ng sulat mula sa abogado ko? Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Liwayway at nag-umapaw ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Ito ang gusto niyang makita. Wala kang karapatan, nanginginig na sabi ni Liwayway. May karapatan ako. Ama niya ako, giit ni Bulan. At mas may kakayahan akong alagaan siya kaysa sayo. Tumingin ka sa paligid mo, Liwayway. Dito mo ba palalakihin ang anak ko sa gitna ng basura? Hinawakan niya ito sa braso. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagpipilian. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang bawat salita ay may lasong pilit niyang ipinapainom dito. Ibigay mo sa akin si Sinag ng maayos at hahayaan kitang maglaro dyan sa mga basahan mo. O lumaban ka sa korte at sisirain kita. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. You can choose. Ibigay mo si Sinag at mabuhay ka ng tahimik o mawala sa iyo ang lahat. Binitiwan niya ito at tumalikod. Naglalakad palayo na may ngiti ng isang demonyong nanalo na sa laban. Ang mga salita ni Bulan ay parang kamandag na kumalat sa buong sistema ni Liwayway. Nang umalis ito, ang tanging naiwan ay ang alikabok mula sa kotseng humarurot at ang isang babaeng nanlulumo na ang mga binti ay tila hindi na kayang suportahan ang sariling bigat. Napaupo siya sa isang kahoy na bangko sa labas, nanginginig, habang mahigpit na hawak ang sulat mula sa abogado. Mawala sa kanya si Sinag. Ang ideya ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Si Sinag ang kanyang hangin, ang kanyang liwanag, ang kanyang tanging dahilan. Ang kunin ito mula sa kanya ay katumbas ng pagkitil sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, hindi siya nakatahi. Hindi siya nakakain. Nakaupo lang siya sa isang sulok, yakap-yakap ang natutulog na anak, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bigat ng lahat ng problema, ang sakit ng kanyang ama, ang malaking order, at ngayon, ang banta na mawala ang kanyang anak ay tila isang dambuhalang alon na handa siyang lunurin. Nagmamasid lang sa kanya si Lola Ning. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Kinuha nito ang kumot at maingat na ikinumot sa kanilang dalawa ni Sinag. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo dagat-dagatan na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga tsismis ay may sariling mga paa. Narinig ng isang kapitbahay ang sigawan. Nakita ng isa pa ang pagdating ng magarang kotse. At ang sulat na may logo ng law firm ay hindi nakaligtas sa kanilang mga matang mapanuri. Inaasahan ni Liwayway ang panghuhusga, ang mga bulungan, ang pag-iwas. Ngunit ang nangyari ay ang kabaligtaran. Habang nagpapatimpla siya ng kape kinaumagahan, lumapit sa kanya si Aling Nene, isang labandera na may 5 anak. Liway, totoo ba ang narinig ko? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumangulang si Liwayway, hindi makatingin ng diretso. Sa halip na talikuran siya, hinawakan ni Aling Nene ang kanyang kamay. Hayop ang asawa mo, sabi nito. Ang boses ay matigas. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka namin pababayaan. Pagbalik niya sa bahay ni Lola Ning, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa maliit nilang bakuran ay nagkumpol-kumpol ang 5 sa kanilang mga kapitbahay na babae.
May daladalang pagkain si Aling Nene, isang mangkok ng mainit na sopas. Si Marites, isang teenager na huminto sa pag-aaral, ay nahihiyang lumapit. Ate Liway, sabi nito, kung kailangan niyo po ng mag-aalaga kay Baby Sinag, habang nagtatahi kayo, andito lang po ako. Si Mang Cardo, ang karpintero sa kanto, ay lumapit din. Ineng, nakita ko yung bintana ninyo. Sira na ang trangka. Lalagyan ko ng bago mamaya para mas ligtas kayo. Naiyak si Liwayway, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang mga taong ito na may sarili ring mga problema at kakapusan sa buhay ay handang magbigay ng kung anong maliit na mayroon sila. Ang kanilang simpleng alok ng tulong ay parang isang kalasag na biglang pumrotekta sa kanyang basag na puso. Ang maliit na bahay ni Lola Ning ay biglang naging sentro ng bayanihan. Ang paghahanda para sa malaking order ni Aling Rosa ay naging isang proyektong pangkomunidad. Ako na ang maggugupit ng mga pattern, sabi ni Aling Nene, na itinigil muna ang kanyang paglalabada. Ako naman po ang mag-aalis ng mga sobrang sinulid, alok ni Marites. Maging si Lola Ning ay tila nabuhayan. Inilabas nito ang kanyang mga tinatagong kaalaman. Hindi ganyan. Itatama niya ang isang tahi. Dapat masinsin ang pagkakatahi sa mga gilid para matibay. Naging guru siya. Tinuruan niya ang mga babae hindi lang kung paano manahi, kundi kung paano maging pulido sa kanilang gawa. Ang kanyang pagiging masungit ay napalitan ng pagiging isang istriktong pero mapagmalasakit na mentor. Ang kanilang munting tahanan ay napuno ng ingay ng tawanan, kwentuhan, at ng sabay-sabay na tunog ng mga gunting at ng makina ni Liwayway. Ang bawat bag na kanilang ginagawa ay hindi na lang likha kamay ni Liwayway, kundi likha ng buong komunidad. Ang bawat tahi ay simbolo ng kanilang pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakahanap si Liwayway ng bagong lakas. Ang suporta na kanyang natatanggap ay nagbigay sa kanya ng tapang para harapin ang kasong isinampa ni Bulan. Hindi niya isusuko si Sinag. Lalaban siya. Isang hapon, habang abala ang lahat, masayang-masaya nilang tinatapos ang huling 10 bag para sa order. Maaga nilang matatapos. Ang pera ay sapat para makapagpadala siya ng malaking tulong para sa paunang bayad sa ospital ng kanyang ama. Sa wakas, may liwanag. Meron na tayong pangmeryenda. Sigaw ni Aling Nene. Dala-dala ang isang supot ng bagong lutong turon. Nagtawanan ng lahat at pansamantalang huminto para magpahinga. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, si Lola Ning, na kanina patahimik na nagmamasid sa isang tabi habang nagtatahi ng isang maliit na panyo, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Isang malakas at sunod-sunod na ubo ang kumawala mula sa kanya. Ang kanyang paghinga ay tila nahihirapan. Lola, tawag ni Liwayway, agad na lumapit. Ang mukha ni Lola Ning ay biglang namutla. Sinubukan itong magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. At bago pa may makakilos, ang kanyang katawan ay nanghina at bumagsak siya sa sahig. Napatigil ang tawanan. Napalitan ito ng sigawan at pagkasindak. Lola Ning! Lola Ning! Gumising po kayo! Sigaw ni Liwayway habang niyuyugyog ang walang malay na katawan ng matanda. Ang mundo ni Liwayway ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na pinapatugtog ang musika ng trahedya. Ang masayang pagdiriwang ay agad na napalitan ng isang eksenang puno ng pagkasindak at kaguluhan. Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng tricycle! Sigaw ni Liwayway habang pilit na pinapanatiling gising si Lola Ning. Ang mga kapitbahay ay nagkagulo. Bawat isa ay gustong tumulong ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Sa tulong ni Mang Cardo at ng iba pang kalalakihan, naisakay nila ang walang malay na katawan ni Lola Ning sa isang tricycle. Si Liwayway ay sumama.
Yakap-yakap si Sinag na nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay at tensyon. Si Aling Neni naman ay nag-abot ng isang balot ng pera, ang pinagsama-samang kontribusyon ng mga kapitbahay. Para sa paunang bayad sa ospital, liway, sabi nito. Ang biyahe papuntang pampublikong ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat lubak sa kalsada ay parang isang dagok sa dibdib ni Liwayway. Tinitingnan niya ang maputlang mukha ni Lola Ning, ang babaeng naging kanyang bato at kanlungan sa gitna ng uns. Hindi pwedeng mawala ito sa kanya. Hindi ngayon. Ang emergency room ng lungsod ng Pag-asa General Hospital ay magulo at maingay. Amoy ng gamot, dugo, at sakit ang sumalubong sa kanila. Itinakbo ng mga nurse si Lola Ning sa loob at naiwan si Liwayway sa labas, sa waiting area, kasama ang daan-daang iba pang mga taong may sariling pasanin at dasal. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Si Liwayway ay palakad-lakad, hindi mapakali, habang karga-karga ang natutulog ng sisinag. Ang pera mula sa mga kapitbahay ay kulang pa para sa deposito, kaya't kinuha niya ang halos lahat ng perang kinita niya mula sa mga naunang naibentang bag. Ang perang dapat sana ay para sa kanyang ama. Isang doktor na mukhang pagod ang lumabas mula sa ER at tinawag ang kanyang pangalan. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Tanong ng doktor. Ako po ang nagdala sa kanya. Para ko na po siyang lola. Mabilis na sagot ni Liwayway. Kumusta na po siya, Dok? Bumuntong hininga ang doktor. Na-stabilize na namin siya. Isang matinding heart failure ang nangyari. Base sa aming initial findings, mayroon siyang malubhang sakit sa puso, katulad ng sa tatay mo. Matagal na niya itong iniinda. Marahil, ngunit hindi nagpapatingin. Sakit sa puso. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liwayway na parang kidlat. Pareho sila ng kanyang ama. Pareho silang nanganganib ang buhay. Kailangan siyang ma-admit sa ICU para mabantayan, patuloy ng doktor. Kailangan din ng maraming gamot at tests para malaman ang kabuuang lawak ng pinsala. Malaki-laki ang magagastos ninyo, Ineng. Tumango si Liwayway kahit pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. Gagawin ko po ang lahat, Dok. Lahat. Nang mailipat si Lola Ning sa isang kwarto sa regular ward dahil puno ang ICU, binantayan ito ni Liwayway. Tinitigan niya ang mukha ng matanda na ngayon ay may nakakabit na oxygen at dextrose. Ang dating matapang na anyo nito ay napalitan ng kahinaan. Sino nga ba talaga si Lola Luningning? Saan siya nanggaling? Bakit mag-isa na lang siya sa buhay? Ang daming tanong, ngunit walang sagot. Ang ipon niya ay halos maubos na sa paunang bayarin para kay Lola Ning at sa perang ipinadala niya sa kanyang ina. Ang malaking bayad mula kay Aling Rosa ay hindi pa dumarating. Ang kaso ni Bulan ay nakabitin sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng mga obligasyon at problema. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang text message ang dumating sa luma niyang cellphone. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Hi! I'm the foreign tourist who bought your first bag at the market. I posted it on my travel blog and people are going crazy over it. They want to know if you sell online. I think you have a huge potential for an international market. Nabasa ni Liwayway ang mensahe ng paulit-ulit. International market. Mga salitang tila galing sa ibang mundo. Sa gitna ng kadiliman, isang sinag ng liwanag, ang biglang sumilip. Isang napakalaking pagkakataon. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga panalangin? Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang isang praktikal na problema. Kailangan niya ng mga dokumento para sa pagpaparehistro ng kanyang munting negosyo, para sa pagbubukas ng bank account, at para ma-admit ng tuluyan si Lola Ning. Kailangan niya ng anumang pagkakakilanlan nito, isang ID, isang birth certificate. Nagpasya siyang umuwi sandali sa baryo Dagat-Dagatan
para kumuha ng damit at hanapin ang mga gamit ni Lola Ning, habang si Marites ang nagboluntaryong magbantay. Sa bahay ng matanda, sinimulan niyang halong kupin ang mga gamit nito. Sa ilalim ng banig kung saan ito natutulog, may isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang ilang mga lumang damit, isang rosaryo, at ilang mga nakatuping papeles, mga resibo, isang lumang sedula na kupas na ang pangalan, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang maliit na photo album. Dahil sa respeto, nag-atubili siyang buksan ito. Ngunit kailangan niya ng kahit anong impormasyon. Dahan-dahan niyang binuklat ang album. Karamihan sa mga litrato ay lumana at naninilaw. Mga larawan ng isang masayang pamilya. Isang batang Lola Ning na may magandang ngiti. Kasama ang isang lalaki at dalawang maliliit na bata. Ang kanyang pamilya. Anong nangyari sa kanila? Sa huling pahina ng album, may isang litratong nakasuksok. Mas bago ito kumpara sa iba. Isang black and white na larawan ng isang binatang nakangiti, nakasandal sa isang puno ng mangga. Pamilyar ang kanyang mga mata. Pamilyar ang kanyang ngiti. Kanyang ngiti. Kinuha ni Liwayway ang litrato. Tinitigan niya itong mabuti. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Imposible. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang binatang nasa larawan. Ang lalaking mukhang masaya at puno ng pangarap ay walang iba kundi ang kanyang ama noong ito'y bata pa. Ang lumang litrato ay tila isang mabigat na bato sa nanginginig na kamay ni Liwayway. Paulit-ulit niyang tinitigan ito, umaasang sa susunod na sulyap ay mag-iiba ang mukha na nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi. Ang mga matang iyon, ang ngiting iyon, ang nunal sa ibabaw ng labi. Lahat ay nakatatak sa kanyang alaala. Iyon ang kanyang ama, si Mang Lito, noong kabataan nito. Bakit? Paanong ang litrato ng kanyang ama ay napunta sa baul ng isang matandang mambabakal sa lungsod ng Pag-asa? Anong koneksyon nila sa isa't isa? Ang kanyang isipan ay napuno ng mga tanong na walang kasagutan. Bawat isa ay mas nakakabahala kaysa sa nauna. Nagmamadali siyang bumalik sa ospital. Ang litrato ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Naabutan niyang gising na si Lola Ning. Nakatingin lang sa kisame. Ang mga mata ay blangko. Lola, tawag ni Liwayway. Ang boses ay halos hindi marinig. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nang makita nito ang hawak ni Liwayway, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang gumuhit sa mukha nito. Gulat, sakit at isang bakas ng galit na matagal nang nakatago. Agad nitong iniwas ang tingin. Umupo si Liwayway sa tabi ng kama. Maingat niyang ipinakita ang litrato. Lola Ning, sino po siya? Bakit po nasa inyo ang litrato ng tatay ko? Hindi sumagot si Lola Ning. Ipinikit nito ang kanyang mga mata. Ang mga kulubot sa gilid nito ay tila lalong lumalim. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa gilid ng kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Iyon ay isang katahimikan na puno ng kwento. Isang kwentong ayaw nitong balikan. Lola, magsalita po kayo. Parang awa niyo na. Pakiusap ni Liwayway. Ang pagkalito ay unti-unti nang nagiging desperasyon. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng matanda. Tinalikuran siya nito. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwang tulala si Liwayway. Ang pader na itinayo ni Lola Ning ay mas mataas at mas matibay kaysa sa dati. Alam niyang may isang malaking sikreto. At ang tanging taong makakasagot sa kanya ay nasa probinsya, nag-aagaw buhay. O marahil, nanginginig. Ang mga daliri ni Liwayway habang dinadial ang numero ng kanyang ina. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng mga sagot ngayon. Sinagot ng kanyang ina ang telepono. Ang boses ay pagod,
at puno ng pag-aalala. Anak, napatawag ka? May problema ba? Nay, nagsimula si Liwayway. Hindi alam kung paano bubuksan ang isang pinto na matagal nang nakasara. May itatanong po ako tungkol kay tatay. Tungkol po sa nakaraan niya, bago po kayo ikasal. Natahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Isang katahimikang nagkukumpirma na mayroon nga siyang itinatago. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Ano bang naipakiusap? Pinutol ni Liwayway ang sasabihin nito. Ang boses niya ay nagmamakaawa na. May nakilala po ba si tatay na manananahi noon? Isang babae na ang pangalan ay Luningning? Narinig ni Liwayway ang isang malalim na paghinga mula sa kanyang ina na sinundan ng isang mahinang hikbi. Saan mo narinig ang pangalang yan, Liwayway? Doon ikinuwento ni Liwayway ang lahat. Ang pagtulong sa kanya ni Lola Ning, ang sakit nito sa puso, at ang litratong nakita niya sa baul. Matagal bago nakasagot muli ang kanyang ina. At nang magsalita ito, ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. May mga bagay sa mundo, anak, na mas mabuti ng ibaon sa limot. Pero bakit, Nay? Ano po ba ang nangyari? Giit ni Liwayway. At sa wakas, bumigay ang kanyang ina. Ang mga sikretong iningatan nito sa loob ng 30 taon ay nagsimulang lumabas na parang isang ilog na sumira sa dam. Ikinuwento nito na noong binata pa ang kanyang ama, ito ay isang trooper ng delivery truck. Masipag at puno ng pangarap. Ngunit isang gabi, habang pauwi mula sa isang malayong biyahe, pagod at antok, nakatulog ito sa manibela. Ang truck na minamaneho niya ay nawalan ng kontrol at bumangga sa isang maliit na patahian sa gilid ng kalsada sa probinsya ng Laguna. Ang patahian ay gumuho at nasunog. Ang may-ari, isang lalaki, ay namatay noon din. Ang 2 anak nito ay malubhang nasugatan. Ang asawa ng may-ari, si Luningning, ay himalang nakaligtas, ngunit nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak na kalaunan ay namatay din sa ospital. At ang kanilang negosyo na siyang bumubuhay sa kanila. Walang nakulong. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama ay nagbayad ng pera sa pamilya ng mga biktima para hindi na magsampa ng kaso. Itinuring itong isang aksidente. Ang kanyang ama, na dinapuan din ng minor injuries, ay dinala pabalik sa kanilang probinsya. Pinayo na kalimutan na lang ang lahat. Ngunit hindi niya nakalimutan. Ang insidente ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Isang multo na habang buhay niyang dinala. At si Luningning, wala nang nakarinig sa kanya pagkatapos noon. Naglaho na lang siyang parang bula habang nakikinig. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matulis na bubog na tumutusok sa puso ni Liwayway. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang galing ni Lola Ning sa pananahi. Ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang pag-iisa niya sa buhay. Ang sakit niya sa puso, isang pusong matagal nang wasak. Pagkatapos ng tawag, tulala si Liwayway. Ang lalaking kanyang iginagalang at minamahal, ang kanyang ama, ay ang sanhi ng labis na pagdurusa ng babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay nabuo sa ibabaw ng abunang pamilya ng kanyang tagapagligtas. Ang katotohanan ay isang malupit at hindi kapani-paniwalang sampal. Bumalik siya sa tabi ni Lola Ning. Ang matanda ay gising, nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na nito iniwas ang tingin. Nakita ni Liwayway sa mga mata nito ang lahat ng sakit na kinimkim nito sa loob ng maraming taon. Nanginginig na lumuhod si Liwayway sa tabi ng kama. Lola? Sa wakas, nagsalita si Lola Luningning. Ang boses nito ay mahina, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 30 taon ng pighati. Ang tatay mo, sabi nito,
Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Siya ang kumuha ng lahat sa akin. Ang asawa ko, ang mga anak ko, ang mga pangarap ko, lahat. Ang pag-amin ni Lola Luningning ay isang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang hangin sa loob ng kwarto sa ospital ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Si Liwayway ay nanatiling nakaluhod sa sahig, hindi makagalaw. Tila ba ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama ay nakadagan sa kanyang mga balikat. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad 1,000,000 beses kung kinakailangan. Ngunit anong karapatan niya? Anong salita ang kayang maghilom sa sugat na 30 taon nang nagnanaknak? Ang patawad ay isang napakaliit na salita para sa isang buhay na winasak. Si Lola Ning ay muling tumalikod. Hindi ito galit na pagtalikod, kundi isang pagtalikod na puno ng pagod at sakit. Isang pag-iwas mula sa mukha ni Liwayway na ngayon ay anino ng lalaking kumuha ng lahat sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng katahimikan. Nagpabalik-balik si Liwayway sa ospital, nag-aasikaso kay Lola Ning, nagpupunas sa katawan nito, nagpapakain, ngunit lahat ay ginagawa niya ng walang imik. Ang dating magaan nilang kwentuhan ay napalitan ng isang hindi matibag na pader. Ang utang na loob ay naroon pa, ngunit ngayon ay nababalutan na ito ng isang makapal na hiya at konsensya. Sinubukan ni Liwayway na ibaling ang kanyang sarili sa trabaho. Kailangan niyang tapusin ang natitirang mga bag. Kailangan niya ng pera. Ngunit ang kanyang santuwaryo, ang kanyang munting paggawaan, ay naging isang lugar ng pagdurusa. Ang kanyang mga kamay, na dati mabilis at sigurado, ay naging alanganin. Ang kanyang isip, na dati puno ng mga disenyo at ideya, ay abala sa pag-ulit-ulit sa kwento ng aksidente. Isang hapon, habang ginugupit ang isang mamahaling tela na bigay ni Aling Rosa, nadulas ang kanyang gunting. Nasira niya ang pangunahing materyal para sa 3 bag. Napasigaw siya sa inis at pagkadismaya. Itinapon niya ang gunting at napasabunot sa sariling buhok. Paano siya gagawa ng mga bagay na may puso kung ang sarili niyang puso ay basag na basag? Tila ba nakikisabay ang tadhana sa kanyang pagkalugmok? Isang tawag mula sa kanyang ina ang nagdala ng isa pang masamang balita. "Anak, lalong humihina ang tatay mo." Sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay garalgal. Sabi ng doktor, bumabara na raw lalo ang mga ugat sa puso niya. Kailangan na nating madaliin ang operasyon. Nagtatanong na ang ospital kung kailan tayo makakapag-down payment. Napapikit si Liwayway. Ang lalaking sanhi ng pagdurusa ni Lola Ning ay siya ring lalaking kailangan niyang iligtas. Ang pera na kanyang pinaghirapan na dapat sanay para sa ama niya ay naubos na sa paunang bayarin para sa ospital ni Lola Ning. Ang konsensya ay parang isang matalim na balaraw na umiikot sa kanyang tiyan. Anong dapat niyang gawin? Paano niya pagbabayarin ang isang kasalanan habang sinusubukang iligtas ang gumawa nito? At nang akala niya ay wala nang masasama pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aatubili niya itong sinagot. "Hello? Kumusta, Liwayway?" Isang boses na puno ng pang-aasar. Ang boses na nagdulot ng lahat ng ito. Si Bulan. Nanigas si Liwayway. "Anong kailangan mo?" "Narinig ko ang balita na ospital daw ang matandang pulubi na kumupkop sa'yo at nanganganib din daw ang buhay ng tatay mo." Halakhak ni Bulan. "Mukhang minamalas ka yata. Alam mo, may madaling paraan para matapos yan." "Tigilan mo ako, Bulan." "Hindi. Pakinggan mo ako." Naging seryoso ang boses nito. "Bawiin mo ang paglaban mo sa kustodya ni Sinag. Ibigay mo siya sa akin. Kapag ginawa mo yan, bibigyan kita ng pera. Malaking pera. Sapat para sa operasyon ng tatay mo.
at para sa bayarin sa ospital ng matandang yan. Isipin mo, Liwayway, isang pirma mo lang, maliligtas mo silang dalawa. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Maging isang bayani? Ang alok ay parang isang ahas, makamandag at mapanukso. Pera. Ang isang bagay na wala siya at lubos niyang kailangan. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang anak. Hinding-hindi, sagot ni Liwayway. Ang boses ay puno ng galit na ngayon lang lumabas. Kahit magkamatay kaming lahat, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Isang malutong na tawa ang narinig niya. Ikaw ang bahala. Sayang. Nakatanggap na ba ang abogado mo ng final summons? Malapit na ang hearing. At sa itsura ng buhay mo ngayon, sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng korte? Isang successful businessman o isang babaeng sira-sira ang buhay na nakatira sa tambakan? See you in court, Liwayway. O baka dapat sabihin kong, good luck. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na tela, mga sirang pattern, at ng sulat mula sa korte na nasa ibabaw ng mesa. Gabi. Ang buong baryo dagat-dagatan ay tahimik na. Si Sinag ay mahimbing na natutulog sa duyan. Ngunit si Liwayway ay gising na gising. Nakaupo siyang mag-isa sa kanyang munting paggawaan sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya. Ang apat na sulok ng silid ay tila mga pader na unti-unting lumalapit para ipitin siya. Sa kanyang kanan, ang anino ng may sakit niyang ama at ang bigat ng kasalanan nito. Sa kanyang kaliwa, ang anino ni Lola Ning at ang utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran. Sa kanyang harapan, ang banta ni Bulan na agawin ng kanyang anak. At sa kanyang likuran, ang pader ng kahirapan na pilit niyang inaakyat, ngunit patuloy siyang hinihila pababa. Wala na siyang matakbuhan, wala nang masulingan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang munting tagumpay, ay tila gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Sa wakas, ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay bumuhos. Walang tunog. Isang tahimik na pag-agos lamang. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Umiyak siya para sa kanyang ama, para kay Lola Ning, para sa kanyang sarili. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha pa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na may kalyo, mga kamay na may sugat mula sa karayom. Ang mga kamay na ito ang lumikha ng mga bag mula sa basura. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa kanyang anak. Ang mga kamay na ito ang bumuhay sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap ng naglalakihang problema, sapat pa ba ang mga ito? Sapat pa ba ang mga kamay na ito para pagdugtungin ang isang buhay na napunit sa napakaraming piraso? Humarap siya sa isang pagpipilian, ang sumuko sa dilim o ang piliting humanap ng sinulid at karayom para muling manahi sa gitna ng unos. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang mapusyaw na liwanag sa silangan. Ngunit para kay Liwayway, ang gabi ay hindi natapos. Buong magdamag siyang nakaupo. Isang estatwang na babalot ng sariling pighati. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa mukha ng natutulog niyang anak, doon lamang siya kumilos. Lumapit siya sa duyan at pinagmasdan si Sinag. Ang payapang mukha nito, ang munting dibdib na marahang tumataas baba. Ang kamay na nakakuyom na para bang hawak ang lahat ng pag-asa sa mundo. Ito ang kanyang bakit. Ito ang kanyang sagot sa lahat ng tanong. Hindi siya pwedeng sumuko kung hindi para sa sarili niya, para sa batang ito na walang ibang kakampi sa mundo kundi siya. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa kanyang pagkatao, tinupok ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan at pagpapadala sa awa. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa luha, ngunit ngayon ay mayroon ng bagong kislap, isang kislap ng katatagan.
Hindi na siya ang liwayway na biktima. Ngayon, siya ay isang inang lalaban. Ang una niyang pinuntahan ay ang ospital. Dala ang isang maliit na bag ng mainit na pandesal at kape. Pumasok siya sa kwarto ni Lola Ning. Gising na ang matanda, nakatingin sa kawalan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. At doon, sa harap ng babaeng sinaktan ng kanyang pamilya, lumuhod siya sa malamig na sahig. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay halos sumayad sa kamay ni Lola Ning na nakapatong sa kama. Lola, nabasag ang kanyang boses, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Patawarin niyo po ang tatay ko. Patawarin niyo po kami. Hindi siya humingi ng paliwanag o pangunawa. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang ama. Inako niya ang kasalanan na hindi siya ang gumawa. Hindi ko po kayang burahin ang nakaraan. Patuloy niya. Ang mga luha ay muling dumaloy. Pero nandito po ako ngayon. Haharapin ko po ito. Hayaan niyo po akong alagaan kayo. Hayaan niyo po akong subukang punan, kahit katiting lang, ang lahat ng nawala sa inyo. Ilang sandaling katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Liwayway na itataboy siya, nasisigawan siya. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang isang magaspang at kulubot na kamay na marahang humaplos sa kanyang buhok. At pagkatapos, dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Nakita niya ang mga mata ni Lola Ning. Mga matang pagod na, ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay may bakas ng pagtanggap. Hindi ito nagsalita, ngunit ang simpleng paghawak nito sa kanyang kamay ay sapat na. Yun ay isang tulay sa pagitan ng kanilang mga nasirang puso. Matapos ang sandaling iyon, tumayo si Liwayway. Ang kanyang kalooban ay mas buo kaysa dati. Tinungo niya ang billing section. Ang lahat ng perang natanggap niya bilang paunang bayad mula kay Aling Rosa para sa malaking order, ang lahat ng kanyang naipon. Inilabas niya. Walang pag-aalinlangan. Ibinayad niya ito bilang deposito para sa 2 tao, para sa operasyon ng kanyang ama, at para sa patuloy na gamutan ni Lola Luningning. Halos naubos ang lahat ng pera niya, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang huli niyang hinarap ay ang pinakamalaking laban. Nagtungo siya sa public attorney's office. Doon, ipinakilala siya sa isang batang abogada, si Attorney Lena Reyes. Sa loob ng opisina, inilatag ni Liwayway ang kanyang kwento. Ngunit hindi na siya ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Nagsalita siya ng may dignidad at kalinawan. Ikinuwento niya ang pagtataboy sa kanya ni Bulan, ang kanyang pagsisimula sa paggawa ng bag at ang suporta ng komunidad. Ipinakita niya ang mga litrato ng kanyang mga likha kamay bilang ebidensya na kaya niyang buhayin ang kanyang anak. Wala po akong pera, attorney. Pagtatapos niya, wala po akong magarang bahay na maipapakita sa korte. Ang tanging mayroon po ako ay ang 2 kamay na ito na handang magtrabaho at ang isang pusong hindi kayang mawalay sa kanyang anak. Tinitigan siya ni Attorney Reyes, puno ng paghanga. Huwag kang mag-alala, Ganyan Dalisay. Ang batas ay hindi lang para sa mayayaman. Lalaban tayo. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Suot ang isang simpleng bestida na kanyang hiniram. Pumasok si Liwayway sa loob ng korte. Ang silid ay malamig at nakakatakot. Sa kabilang panig, nakaupo si Bulan. Suot ang isang mamahaling suit. Katabi ang abogadong mukhang singmahal ng kanyang damit. Si Amara ay nasa likod nito. Isang perpektong imahe ng suporta at yaman. Tiningnan siya ni Bulan na may ngiting mapang-asar. Ngunit hindi nagpatinag si Liwayway. Umupo siya sa tabi ni Attorney Reyes, inayos ang kanyang likod at itinoon ang kanyang tingin sa harapan. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang mukha ni Sinag. Nagsimula ang pagdinig.
Ang abogado ni Bulan ang unang nagsalita. Magaling ito. Ang bawat salita niya ay tila isang matulis na patalim. Your Honor, sabi nito, ang boses ay umaalingaw sa silid. Ang aking kliyente, si J. Bulan Roca, isang respetadong negosyante, ay narito ngayon na may iisang layunin, ang kapakanan ng kanyang nag-iisang anak. Isang batang sa kasamaang palad ay kasalukuyang naninirahan sa isang lugar na hindi angkop sa isang musmos. Isang lugar na mas matatawag na tambakan ng basura kaysa isang tahanan. Ipinakita nito ang mga litrato ng baryo, dagat-dagatan. Pagkatapos ay ipinakita nito ang mga litrato ng marangyang kondominium ni Bulan. Ang ina, dalisay sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay walang permanenteng tirahan at walang matatag na pinagkakakitaan. Ang kanyang munting negosyo ay hindi sapat para masiguro ang magandang kinabukasan ng bata. Ang tanong dito, Your Honor, ay simple lang. Saan mas ligtas at mas mabuting lumaki ang isang bata? Sa isang marangyang tahanan kasama ang isang amang may kakayahan o sa gitna ng kahirapan at kawalang katiyakan? Pagkatapos ng kanyang talumpati, umupo ang abogado. Tumingin ang hukom sa mga ebidensya, pagkatapos ay tumingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit para kay Liwayway, ang tingin na iyon ay puno ng pagdududa. Ang bigat ng tingin ng hukom ay halos magpabuwal kay Liwayway. Ang mga ebidensyang iprinisinta laban sa kanya ay tila isang pader na imposibleng gibain. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ni Atty. Reyes, nakita niya rito ang isang matatag na determinasyon. Humugot siya ng lakas mula rito. Your Honor, magalang na tumayo si Atty. Reyes. Ang depensa po ay may sariling mga ebidensya na nais ipresinta. Proceed, counsel, sagot ng hukom. Totoo po, Your Honor, na ang aking kliyente ay nakatira sa isang simpleng komunidad. Panimula ni Atty. Reyes, hindi po ito isang condominium na may swimming pool or gym. Ngunit ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa lawak ng kanyang sahig o sa taas ng kanyang pader. Ito ay nasusukat sa init ng pagmamahal na nasa loob nito. At sa aspetong yon, masasabi kong ang tahanan ni Gang Dalisay ay isang palasyo para sa kanyang anak. Nagpatuloy siya. Sinasabi ng kabilang panig na walang matatag na pinagkakakitaan ng aking kliyente. Iyan po ay isang malaking kasinungalingan. Inilabas ni Atty. Reyes ang isang folder. Isa-isa niyang ipinakita ang mga dokumento. Ang opisyal na purchase order mula kay Aling Rosa para sa 50 bag, mga resibo ng mga naunang benta at ang bank statement na nagpapakita ng down payment na pumasok sa account ni Liwayway. Hindi lang po iyan, sabi pa ng abogada. Ipinakita niya ang printout ng likha kamay ni Liwayway social media page na puno ng mga positibong komento at inquiries mula sa iba't ibang tao. Ipinakita rin niya ang kopya ng text message mula sa dayuhang turista. Ang gawa po ni Gang Dalisay ay hindi lang basta pananahi. Ito po ay sining. Isang negosyo na may potensyal na lumago hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Pagkatapos, tumingin si Atty. Reyes kay Liwayway. Your Honor, nais po naming tawagin sa witness stand ang respondent, si Ginenong Jan Liwayway Dalisay. Nanginginig na tumayo si Liwayway. Bawat hakbang papunta sa unahan ay tila isang pagsubok. Ngunit habang naglalakad, inisip niya si Sinag, si Lola Ning, at ang lahat ng taong naniwala. Sa kanya, pag-upo niya, humarap siya sa hukom, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang ina. Gang Dalisay, tanong ni Atty. Reyes, ano po ang maibibigay ninyo sa inyong anak na si Sinag? Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng hukom. Ang kanyang boses sa simula ay nanginginig
ay unti-unting lumakas at napuno ng damdamin. Wala po akong maipapamanang yaman sa kanya, Your Honor. Simula niya, wala po akong maibibigay na magarang kotse o malaking bahay. Pero ang maibibigay ko po sa kanya ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang aking buong pagmamahal, ang aking buong oras at atensyon. Ituturo ko po sa kanya ang halaga ng pagsisikap. Ipapakita ko sa kanya na kahit magmula ka sa basura, kaya mong lumikha ng isang bagay na maganda at may halaga. Ipapalaki ko po siya na maging isang mabuting tao na may takot sa Diyos at may paggalang sa kapwa. Iyan po ang maipapangako ko sa kanya. Ang buo ko pong pagkatao. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang hukom ay tila natigilan. Nang akmang magsasalita na ang hukom, muling tumayo si Attorney Reyes. Your Honor, mayroon po kaming isang huling testigo. Nagulat ang abogado ni Bulan. Objection, Your Honor. Wala po sa listahan ng testigo ang sinuman. Ang testigong ito po ay lumitaw lamang ngayon. Ang kanyang testimonya ay napakahalaga para malaman ang buong katotohanan. Giit ni Attorney Reyes. Objection overruled. Call your witness, sabi ng hukom. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok si Aling Nene, ang labanderang kapitbahay ni Liwayway. Nagulat si Liwayway. Ano ang ginagawa niya rito? Habang nanunumpa si Aling Nene, napansin ni Liwayway ang pagbabago sa reaksyon ni Amara. Ang kaninang kalmadong mukha nito ay biglang namutla. Si Bulan naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Maari mo bang sabihin sa korte kung sino ka at ano ang kaugnayan mo sa kasong ito? Tanong ni Attorney Reyes. Ako po si Nena Cruz, kapitbahay po ni Liwayway. Sagot nito. Pero bago po yon, sa loob po ng 5 taon, ako po ay kasambahay sa pamilya Sandoval. Tila isang bomba ang sumabog. Napatingin ang lahat kay Amara. Aling Nene, sa panahon ng iyong paninilbihan, nakilala mo ba si G. Bulanroca? Opo, sagot ni Aling Nene. Naging nobyo po siya ni Ma'am Amara. Madalas po siya sa bahay. Maaari mo bang ilarawan sa korte ang iyong nalalaman tungkol sa kanyang trabaho o negosyo? Wala po. Diretsong sagot ni Aling Nene. Wala po siyang trabaho. Palamunin po siya. Laging humihingi ng pera kay Ma'am Amara. Para daw po sa negosyo, pero wala naman pong nakikitang opisina o proyekto. Narinig ko po mismo sa usapan nila ng kaibigan niya sa telepono. Ipinagyayabang niya na gagamitin niya ang pera ng mga Sandoval para sa kanyang luho. Sinungaling! Biglang sigaw ni Bulan. Napatayo. Binayaran kanya para siraan ako. Order in the court. Sigaw ng hukom. Hindi pa tapos si Attorney Reyes. Aling Nene, may narinig ka pa ba? Partikular na tungkol sa batang pinag-uusapan sa kasong ito? Tumango si Aling Nene. Opo. Isang gabi po, narinig ko siyang kausap ulit ang kaibigan niya. Sabi niya, kukunin daw niya ang bata. Hindi daw po dahil sa mahal niya. Para daw po patunayan sa pamilya ni Ma'am Amara na responsable siya at para tuluyan na siyang tanggapin bilang parte ng pamilya. Para daw po yun sa investment niya. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil si Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkakanulo. Tumingin siya kay Bulan na para bang ngayon lang niya ito nakita. Isang ahas, isang oportunista. Si Bulan ay tuluyan ng nawala sa sarili. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lahat yan. Sigaw niya. Nagpupumigla. Mr. Roca, sit down or I will hold you in contempt. Babala ng hukom. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na. Si Amara, na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ay tahimik na tumayo. Hindi niya tiningnan si Bulan. Naglakad siya palabas ng korte. Iniwan ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Nag-iisa sa gitna ng kahihiyan.
Pak! Ang tunog ng gavel ng hukom ay bumasag sa tensyon. After hearing both sides and weighing the evidence presented, this court finds no merit in the petition filed by Mr. Bulan Roca. The petitioner has failed to prove that the respondent is an unfit mother. In fact, she has proven to be a woman of incredible strength and dedication. The petition for sole custody is hereby dismissed. Full and sole custody of the minor, si Nagdalisay, is granted to the mother, Miss Liwayway Dalisay. Naiyak si Liwayway. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng tagumpay at katarungan. Niyakap niya si Atrimoli Reyes at si Aling Nene. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Kinuha niya si Sinag mula kay Marites na nag-aabang sa labas. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Atin ka anak, atin ka lang. Sa gitna ng kanyang kaligayahan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello, Geng Liwayway Dalisay? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Tumatawag po ako mula sa lungsod ng Pag-asa General Hospital. Biglang kinabahan si Liwayway. Gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo. Ang operasyon po ng tatay ninyo, si Gilito Dalisay, tapos na po. It was successful. Makalipas ang 6 na buwan. Ang dating ritmikong tunog ng iisang makina ng pananahi sa bahay ni Lola Ning ay napalitan na ng isang masiglang koro. 4 na iba pang makina ang naroon ngayon. Bawat isa ay pinapatakbo ng mga babaeng dati tila walang pag-asa. Ngunit ngayoy abala sa pagtahi ng sarili nilang kinabukasan. Si Aling Nene, si Marites, at 2 pa nilang kapitbahay ang mga unang miyembro ng likha kamay ni Liwayway Cooperative. Ang maliit na bahay ay naging isang masiglang paggawaan. Ang dating amoy ng alikabok at kalungkutan ay napalitan ng amoy ng bagong tela, sinulid, at ng bagong pag-asa. Nakatayo sa gitna ng lahat si Liwayway, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Karga niya sa isang braso ang malusog at bibong si Sinag, habang ang isa naman niyang kamay ay ginagamit para ituro ang isang bagong disenyo. Mas maganda kung dito natin ilalagay ang bulsa, Aling Nene, para mas madaling maabot, sabi niya. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang order mula sa dayuhang turista ay naging daan para sa marami pang iba. Sa tulong ni Attorney Reyes, na naging kaibigan na niya, nairehistro niya ang kanyang negosyo. Nakatanggap sila ng maliit na grant mula sa isang NGO na tumutulong sa mga single mothers. Ang likha kamay ay hindi na lang basta isang pangalan. Ito ay naging isang simbolo ng katatagan at ng lakas ng kababaihan. Isang araw, isang espesyal na panauhin ang dumating sa kanilang paggawaan. Isang lalaking nasa edad na, medyo payat pa mula sa operasyon, ngunit ang mga mata ay puno ng buhay. Si Mang Lito, ang ama ni Liwayway. Kasama niya ang kanyang asawa na lumuwas mula sa probinsya para tulungang alagaan siya habang nagpapagaling. Pagpasok niya, ang masayang ingay ay unti-unting humina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. At pagkatapos, kay Lola Luningning na nakaupo sa isang silya sa gilid, nag-aayos ng mga butones. Si Lola Ning ay malaki na rin ang ipinagbago. Ang kanyang gamutan ay naging matagumpay. Ang dating blangkong mga mata ay may kislap na ulit. Siya ang naging quality control manager at guro ng kooperatiba. Ang kanyang istriktong pamantayan ang nagpapanatili sa kalidad ng kanilang mga produkto. Dahan-dahang lumapit si Mang Lito kay Lola Ning. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng mga pusong naghihintay. Huminto siya sa harap ng matanda. Yumuko siya ng dahan-dahan, isang pagyukong hindi lang dala ng edad, kundi ng bigat ng 30 taong pagsisisi. Luningning, sabi niya, ang boses ay basag. Alam kong walang salita ang sapat, pero sa buong buhay ko, dala-dala ko ang ginawa ko.
Patawarin mo ako." Hindi agad sumagot si Lola Ning. Tinitigan niya ang lalaki, ang anino ng binatang minsang sumira sa kanyang mundo. Pagkatapos, tumingin siya kay Liwayway na tahimik na nanonood habang yakap si Sinag. Nakita niya sa mag-ina ang pagpapatuloy ng buhay, ang paghilom, ang pag-asa. Bumuntong hininga siya, isang buntong hiningang nagpakawala sa lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim. "Matagal na kitang pinatawad, Lito," mahinang sagot niya. "Noong araw na tinulungan ng anak mo ang isang matandang pulubi na katulad ko, doon pa lang, pinatawad na kita. Ang mahalaga ay ang ngayon." Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang narinig mula sa mga babaeng nakapaligid. Ang ina ni Liwayway ay napahagulgol sa pasasalamat. Si Liwayway ay napangiti, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang huling sinulid na kulang sa kanyang kwento ay sa wakas ay naikabit na. Sa labas ng paggawaan, isang lalaking marungis ang nagmamasid mula sa malayo. Si Bulan. Minsan, nakikita siya ng mga taga-baryo dagat-dagatan na nagbubuhat ng mga sako ng semento sa isang construction site sa di kalayuan. Iniwan siya ni Amara. Ang kanyang mga kasinungalingan ay bumagsak sa kanya. Ang lahat ng kanyang tinamasa ay nawala na parang bula. Tinitingnan niya ang masayang eksena sa harap niya, ang pamilya, ang komunidad, ang tagumpay na ipinagkait niya kay Liwayway. At pagkatapos ay malungkot na tumatalikod, isang anino na nilamon ng sarili niyang kadiliman. Ang pagtatapos ng araw ay nagdala ng isa pang tagumpay. Dinala ni Liwayway ang kanyang ina, ama, at si Lola Ning sa isang maliit na pwesto sa sentro ng lungsod. Sa harapan nito ay may isang karatulang nakasabit. Likha kamay ni Liwayway, tindahan at paggawaan. Ang kanyang unang maliit na tindahan. Habang pinapanood nilang inaayos ang mga huling ilaw, kinuha ni Liwayway si Sinag mula sa kanyang ina. Binuhat niya ito. Itinuro niya ang papalubog na araw sa kanluran na nag-iiwan ng magagandang kulay kahel at lila sa kalangitan. "Nakikita mo yan, anak," bulong niya. Ang bawat paglubog ng araw ay may kasamang pangako. Ang pangako ng isang bagong umaga. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang ama at kay Lola Ning na nag-uusap ng mahinahon, sa kanyang ina na nakangiti, sa kanyang tindahan, sa kanyang anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng paghihirap, lahat ay may dahilan, lahat ay parte ng pagbuo sa kanya. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng katotohanan na minsan ang pinakamatinding pagtataksil ang nagtuturo sa iyo kung paano tunay na magtiwala sa sarili, na ang pinakamalalim na sugat ang nagiging daan para sa pinakamalaking paghihilom, at na ang isang bagong Liwayway ay laging naghihintay, gaano man kadilim ang gabi. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kadalas bumagsak, kundi sa kung paano ka bumabangon sa bawat pagkakataon. Ang aral ng kwento ni Liwayway ay isang paalala sa ating lahat na sa kabila ng sakit at pagsubok, ang puso ng isang ina, ang tulong ng isang kaibigan, at ang pananampalataya sa sariling kakayahan ay sapat na para tahayin ang isang magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwentong ito. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento.
I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Love Kilig TV.